maayos na asikasuhin natin at ang mga ito ay magiging isang nakakapagod at minsan ay nakakapagod pasanin sa mga paraan na nakasagabal. May panganib na dapat nating bantayan laban sa paglampas sa ilang sangay na gawain at pag-iiwan sa ilang mahalagang bahagi ng ubasan ng Panginoon. Na mapabayaan natin ang pagsasagawa at pagpaplano ng isang malaking halaga at walang ginagawang proyekto. Ito ay matatawag na isang masamang plano, mga kapatid. Pero dapat tayo ay sumulong sa plano lamang ng ating Panginoong Diyos. At hindi tayo dapat lumagpas ng labis sa kasimplihan ng gawain dahil mawawala ang ating espiritual na pananaw at magiging imposibleng pangalagaan ang maraming gawain. Dapat din nating isalang-alang ang buhay at ang ating kalusugan. Bagamat dapat tayong laging maghanda na sundin ang pagbungan ng providensya ng ating Panginoong Diyos. Huwag hayaang magastos ang mga paraan na nasa iyong kakayahan sa makaparaming lugar na walang kasiyasiyang nagagawa kahit saan. Posible para sa mga gagawa na ikalat ang kanilang mga pagsisikap sa napakaraming teritoryo na walang magagawa ng maayos sa mismong mga lugar kung saan sa pamamagitan ng patnubay ng Panginoon. Ang gawain ay dapat palakasin at gawing perpekto. Kung ang ating aktibong ugali ay dapat nag-ipon sa isang malaking dami ng gawain, ito ay wala tayong lakas upang gawin ng may pag-unawa at may kaayusan. Lahat ng ating ginagawa ay nagpapakita ng di kasakdalan at ang Diyos, ang kanyang gawain ay palaging nasisira. Ang Diyos ay hindi nalolahati gaano man kabuti ang motibo kung mayroon man tayong kakulangan ng karunungan na hindi masyadong manilaw sa ating ginagawa. Nais ng Diyos, mga kapatid, na mayroon tayong matatalinong gawain na hindi nagmamadali. Dapat maingat at lubusan. Palagi nating pinapananatili ang kababaang loob ng ating Panginoong Hesus. Ang mga nag-iisip ng mabuti ay mataas na tungkulin. Ngunit dapat na mag-ingat at mag-isip sa mas maliit na tungkulin na nagpakita ng kaayusan. Dito po sa ating pag-aralan, mga kapatid, ay meron po tayong mga apat na pwede po nating idiin para po sa ating pag-aaral ngayong gabi. Una, ito po ay yung pagtatayo ng matatag na pundasyon. Naalala ko, mga kapatid, nung gumawa ng isang bahay, isang tahanan na walang plano. Minsan, yung pundasyon ay mababaw. Sa bahay ko dyan sa mga kapatid noon, nung lumipat ako, ay parang sabi nga, huwag kang magtayo ng hollow blocks kasi baka mamaya madimulis. So ang ginawa, ang pundasyon ay para lang nakapatong sa naghukay lang ng maliit. Pero sa kalaunan, mga kapatid, yung mga kapitbahay ay nagtatayuan na ng mga malalaking bahay. So ang nangyari, yung sa aming tahanan, inulit na naman. Kumbaga naghuhukay at hinahanap yung matigas. Ganon din sa mga malalaking bahay, mga kapatid. Yung pagpaplano ay dapat hanapin yung matigas na lupa para doon magsisimula ang pundasyon. Kaya nga ang sabi dito, hindi sapat ang basta lamang maghanap ng interes ng mga tao sa isang lugar o komunidad. So ganun din po, mga kapatid, yung ating pag-iibanghilyo sa isang lugar
ay hindi po, sabi nga dito, hindi sapat na mga interes na tayo po ay maggawa ng isang pangangaral. Sabi nga dito, ang pangaral ay dapat sundan ng pagtataguyod ng mga lokal na komunidad o samahan na magpapatuloy ang gawain kahit umalis ang mga unang nanggagawa at ang mga ebanghelista dito, mga kapatid. Kaya sabi dito sa Matthew 7 verse 24 Matthew 7 ang talata po ay 24 hanggang 25. Sabi dito, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kung ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan man ng malakas at baha at binabayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi ito nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Kung i-apply po natin sa ating pananampalataya, mga kapatid, kung tayo po ay may pundasyon ng ating pananampalataya, umulan man yan, bumagyo, tayo po ay narito sa kanyang bahay-sambahan. Nakita ko po yung nag-scroll ako sa Facebook, nakita ko yung ating 70 Adventist, bandang Mindanao, mga kapatid. Nag-worship sila ng araw na Sabado hanggang tuhod. Pati yung kanilang pulpit ay inaabot na ng tubig. Pero hindi po yun hadlang sa kanilang mga kapatid upang sila po ay sumamba sa ating Panginoon. Kaya nga dapat po, mga kapatid, yung pundasyon, kung i-apply natin sa ating sarili ay napakahalaga po yun, mga kapatid. At ganun din po sa ating pag-ibanghilyo. No? Sabi nga dito, ang matibay na pundasyon ay si Kristo bilang isang pundasyon. Ang anumang plano, ministry, ay dapat nakatuntong sa mga prinsipyo ng katotohanan, katapatan at kabanalan. Ito po ay, ang layon nito ay hindi lamang para sa mabilisang tagumpay, kundi para sa mga resultang mananatili hanggang sa kinabukasan o sa darating pa na panahon. So, sabi ni Mrs. White, mga kapatid, yung ating layunin, no, ay hindi po ito mabilisan. Ito po ay pinagplanuhan po, mga kapatid, na kahit wala na tayo doon sa isang lugar, ay nanatili po yung mga pangangaral at kahit dumating pa ang mga ilang panahon ay nanatili po doon yung pagiging isang mabuting katiwala sa lugar na yun, mga kapatid. Ikalawa, yung pagsasanay sa mga lokal na manggagawa. Ito po ay mahalaga, no? Sabi nga dito ay susi sa permanenteng gawain ay pagpapatibay at pagtuturo sa mga bagong kasapi o lokal na mumuno. So, sa ating pong mga pangaral, mga kapatid, ay hindi lamang po yung ating mga namumuno ang siyang magkakaroon ng pagbabahagi. Hinihikayat po yung mga bagong kasapi. Sabi nga dito, sa halip ay umaasa lamang sa ilang manggagawa sa ating mga liman o sa mga pastor. Dapat din nating sanayin ang ating mga membro, maging ang ating mga kabataan. Ito po ay tinatawag na self-sustaining o yung makatayo sa sariling paa at magkaroon sila ng sariling responsibilidad sa ebanghelyo at serbisyo sa buong komunidad. So napakahalaga po, mga kapatid, na ang ating pong pangangaral ay hindi lang po natin iatang
sa ating pong mga liman. Pero ngayon po, mga kapatid, meron tayong isang liman doon sa Gatchalian at yun po ay isang paraan sa pagpaplano. Ito po ay hindi pangmadali ang gawain, mga kapatid. Dito po nagsisimula kung paano po tayo makapasok sa isang lugar. Dapat po nating kaibiganin yung ating pong mga gustong mapaabutan ng pabalita. Ito pa nga sabi dito, upang maging permanente ang isang gawain ay mahalagang sanayin ang mga kabataan upang mayroong magpapatuloy nito kapag wala na ang naunang mga manggagawa. Ang tagumpay ay nakasalalay sa pagkakaisa at pagbibigay lakas sa bawat membro ng iglesia. So mahalaga po na sa bawat isa sa atin ay bilang isang manggagawa ay masanay po tayo na magbahagi po ng mga salita ng ating Panginoon. Dito po sa ikatatlo, mga kapatid, sabi dito, organisasyon at disiplina sa pamamahala. Si Mrs. White ay nagbigay ng babala laban sa mabalisang tagumpay na walang malinaw na plano. Paano nyo po ito mga kapatid? Meron bang tagumpay sa mabilisan pero wala naman sa plano? Ang isang gawaing wala sa maayos na sistema o suporta ay madaling maglaho kapag lumipas na ang unang sigla sa mga kapatid o emosyon, lalo na sa buong komunidad. Ganun din pala, mga kapatid, yung panandaliang kaya nagbabala si Mrs. White laban sa mabilisang tagumpay at walang malinaw na plano dahil ito po ay maglaho kapag lumipas na mga panahon. So dapat ang plano natin ay hindi tinatawag na tayo ay nagmamadali na mahikayat, mga kapatid. Sabi pa niya dito, ang matalinong paggastos at maingat na pagtansya sa ating mga budget bago simula ng isang malaking proyekto, dapat po ay may sistematikong plano. Ang gawain ng Diyos ay nangangailangan ng kaayusan, disiplina, at malinaw na estratehiya. Hindi pwedeng iasa lamang o tawagin nating tsamba yung pagbabahagi po ng Ebanghelyo. Lalo na sa panahon natin ngayon, mga kapatid, na ang mga tao ay nakatingin lang sa atin, sa ating mga ginagawa. So dapat po meron tayong disiplina sa pagplano tungkol po sa pagbahagi ng Ebanghelyo. Dito po sa pang-apat, mga kapatid, sabi rito yung pagtatag ng mga institusyon at kagamitan. Ito din po ay kasama sa pagplano para sa permanenteng gawain. Ang pagtatayo at paggamit ng mga angkop na pasilidad tulad ng paaralan, bulwagan o mga health center, ito po ay upang magkaroon ng permanenteng presensya o bakas ang misyon sa ating komunidad. Naalala kong, mga kapatid, na meron akong isang nakausap na hindi natin kaanib. Ibang sikta po siya, mga kapatid. Pero inuugnay nila sa isang samahan na sila ay kasama doon. Pero ang sabi niya, meron kaming sariling mga ministro, pastor.
Yung aming mga handog at ika po ay nasa loob lang namin ng ano. Ito sila po mga kapatid ay nagre-renta lang ng isang lugar kung saan sila po ay nagtipon-tipon. At kung tatanungin mo sila, sila ay karugtong sa isang, tawagin na natin yung Baptist mga kapatid. Pero sila, hiwalay naman doon sa katuruan. Hiwalay naman sa, hindi sila nakikiayon. Kasi yung mga tithes and yung kanilang offering ay hindi naman doon pinadala sa pinaka-main. Kumbaga yung pastor lang yung maaring magplano doon kung saan papupunta yung kanilang budget. Pero kung tatanungin mo sila, ay kasama naman sila doon. Pero sa atin po mga kapatid, malinaw po na meron po tayong sariling mga eskwelahan. No? Meron po tayong hospital. Dito po nakikilala yung ating presensya bilang isang misyon sa isang komunidad. At dito po nakikita yung ating tinatawag nating 70 Adventist at dito po nakilala tayo mga kapatid. Sabi pa dito sa kanyang sulat mga kapatid, ang tunay na tagumpay sa anumang gawain, pampubliko, pang-ibanghilyo ay hindi nasusukat sa daming taong dumalo sa simula, kundi sa katatagan at bunga ng gawain. Maiwan kapag lumipas na ang mahabang panahon. So hindi pala ibig sabihin mga kapatid sa ating pangaral ay basta marami ng tao, dapat quality. Naalala niyo yung ating crusade sa Gatchalian? Yung ating nabaptize doon ay hindi pa taga doon mga kapatid, di ba? So hindi po, sabi nga ni Mrs. White, hindi mahalaga yung ating pag-iba-abanghilyo ay nasusukat sa dami ng taong umaatin. Pero ito ay hindi natin kailangan na hindi natin itutuloy mga kapatid. Dapat tayo ay magpatuloy at sa ganung paraan mga kapatid ay ating mapapaabot yung ating mga kaibigan. Nung nag-abot tayo ng mga babasahin mga kapatid, naalala ko yung kami po ay sumama doon sa isang, ano bang tawag doon, Brother Marsan? Yung nagparid tayo, namahagi tayo ng babasahin. Sa Pasay yun, naalala ko, na binibigyan kami bawat isa ng tig-10, kami ay nakamotor. Pero, iniikot namin yung buong Pasay, hindi naman buong Pasay, basta umikot lang kami sa MUA, tapos bawat madadaanan namin ay binigyan ng Desire of Ages, mga ganon mga kapatid. So parang walang sense, no? Na iabot mo lang kahit yung nakatayo, nag-aabang ng jeep, dumadaan kami, iabot doon. Minsan nga ayaw patanggapin eh. So yung ating pagbibigay dito sa yung Hope Impact mga kapatid, ganun din, parang basta iabot na lang. Pero malaunan mga kapatid, yung sa Gatchalian ay talagang ginawa natin na sistematiko. No? Bago natin iabot yung babasahin, dapat kausapin muna sila, kamustahin kung anong mga nakakaranasan nila at ibigay natin yung babasahin din, ipag-pray po natin mga kapatid. Yung po pala ang dapat po nating ginagawa. Hindi po nasasayang mga babasahin na kung saan-saan lang, yung basta iabot mo lang, hindi mo man lang. Yung mga inabot nga namin doon, wala ngang address, walang cellphone number. Pero yung ginawa natin dito sa Gatchalian, may nakalagay doon na CA70 Adventist Church at merong mga cellphone number ni Pastor. Yun pala ang gusto din ng ating ni Mrs. White, mga kapatid, kung paano po tayo magbabahagi ng ating mga babasahin.
Sabi nga dito sa Proverbs 16 verse 3, sabi nga dito, iukol mo sa Panginoon ang inyong mga gawa at ang inyong mga panukala ay matatag. So dito po mga kapatid, lahat po ng ating ginagawa ay dapat po ay merong pagpaplano, no? At ipagkatiwala natin sa Panginoon. Lahat ng ating pagpaplano ay dapat po ay ipagkatiwala natin sa Panginoong Hesus upang ang ating gawain ay matatag at sa kahit na abutin man ang ilang panahon, nanatili po na tayo po ay makilala at maibabahagi natin ang pabalita ng ating Panginoong Diyos. So ito po yung babasahin na to mga kapatid, yung chapter na ito ay kung i-apply din sa ating sarili mga kapatid, ay ito po ay napakaganda no bilang isang mananampalataya. No, sabi nga dito yung pundasyon at yung pagsasanay, hindi lang po tayo ay nakinig, kundi dapat po nating sanayin ang ating sarili, no, na makipagtulungan sa ating pong mga leader sa iglesia, lalo na. Huwag po nating sabihin na tayo ay member lang, kundi individual po ang gawain na ito mga kapatid. At meron din tayong pagdisiplina sa ating sarili. At ito po ay upang mapamalaan na kung saan man tayo magpunta, ay dapat po yung salita ng Panginoon ay lagi pong ating pong isasalang-alang. Kahit kumakain ka man, pwede ka pang makapag-share, no? Yung mga ibang mga sikta mga kapatid, yung siguro na kikita nyo yan, yung namimigay ng mga pulyeto, ang sisipag nila maglakad. No? Yan po ang nais po natin na meron po tayong mga ganon mga kapatid. Pero kahit wala po tayong mga pulyeto, mga ganon, pero pwede po tayong mag-share sa atin pong kapwa-tao. At sa huli mga kapatid, sabi nga dito sa awit 19:17, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang iyong magawa at ang inyong mga plano ay maitatag. So maraming salamat po sa gabing ito. Nawa ang mga salita na ito ay isang pagpapala sa bawat isa sa atin. Maraming pong salamat. Bilang tugon po sa ating narinig na mensahe, tayo pong lahat ay tumayo at atin pong awitin ang Work for the Night is Coming sa may bilang 257. Work for the night is coming. Ready, sing. Work for the night is coming. Work through the morning hours. Work while the dew is sparkling. Work means springing flowers. Work while the day grows brighter under the glowing sun. Work for the night is coming when man's work is done. Work for the night is coming. Work through the sunny noon. Fill bright the stars with labor. Rest comes sure and soon. Give every flying minute something to keep in store. Work for the night is coming
when man's works no more. Work for the night is coming under the sunset skies, while their bright tints are glowing. Work for daylight flies. Work till the last beam faded, faded to shine no more. Work for the Lord is coming when man's work is o'er. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa amin pong napakinggan ng mga mensahe mula sa aklat ni Mrs. White. Ito po, Panginoon, ay isang malaking kaalaman tungkol po sa pagpaplano, lalo na po sa aming mga gawain. Salamat po, Panginoon, sa lahat. Sa aming pong pagsamantalang paghihiwalay ngayong gabi, inyo po kaming ingatan, marating namin ang tahanan na ligtas, at bukas po ng araw ng Sabado, ibalik mo po kami dito sa inyong bahay, sambahan, upang kayo po ay aming purihin at sambahin sa Espiritu sa totohanan. Marami pong salamat, Panginoon. Patawad po kung saan man kami nagkulang at nagkakasala. Ito po ay aming pinasasalamatan at dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.